At kaugnay nga po niyan, para bigyan tayo ng update sa sitwasyon ng Bulkang Taal, makakausap po natin sa linya ng telepono si Dr. Teresito Bacolcol, Director of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLS. Sir, magandang umaga po. Si Audrey Guruseta po ito kasama si Dayan Carrera ng Rise and Shine Pilipinas. Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyong dalawa. Sir, ano po ang update ngayon sa kondisyon ng Taal Volcano? Okay, so for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng 5 volcanic earthquakes and tama po kayo. Naglabas po kami ng advisory kahapon kasi tumaas yung RSAM natin or real-time seismic amplitude measurement simula kahapon ng umaga. And kapag ganito kasi, pwedeng magkaroon ng phreatomagmatic eruption, although hindi naman necessarily na mangyari nga kaagad. Katulad ng nangyari noong July 6, naglabas din tayo ng advisory kasi tumaas yung RSAM din natin. And 11 days after, nagkaroon po tayo ng phreatic or phreatomagmatic eruption. Well, Director, posible po bang maitaas sa ibang alert level itong Bulkang Taal o even yung mga status sa paligid ng bulkan? For now, maintain pa rin naman natin yung alert level ng Taal Volcano. Ang nakikita lang natin pagtaas yung RSAM, but then again, kailangan natin titingnan sa kabuuan bago natin itaas yung alert level from alert level 1 to alert level 2. So again, for now, i-maintain muna natin yung alert level 1, meaning there's a low level of unrest. Dr. Bacolcol, magandang umaga, Dayan Care po ito. So meron po bang dapat ikabahala yung ating po mga residente na malapit po sa Taal Volcano because of the current situation, sir? Maging vigilant lamang sila. Ang pinagbabawal lang natin and nirecommend natin na walang tao dapat ay yung Taal Volcano Island, which is the permanent danger zone. So wag lang silang pumunta doon, again, para maiwasan po yung maging kakaroon ng, baka magkaroon ng biglaang pagputok. So again, wag muna silang pumunta doon sa Taal Volcano Island. Kailangan naman po ba mag-suot ng mga mask ng mga residente po doon? Hindi naman kailangan kasi maramdaman sangsang na ito yung galing sa sulfur dioxide. So for now, hindi pa naman, wala pa naman tayong balita na nagkaroon ng masangsang na amoy galing sa sulfur dioxide. So although kailangan nilang maging maghanda, dapat meron silang face mask palagi just in case na magkaroon po tayo ng bug. Side paalala nyo na lamang po sa ating publiko, lalo tigit po yung mga malapit po sa area, sir. Okay, so again, paalala natin sa ating mga kababayan na huwag po silang pumunta sa permanent danger zone, which is sa Taal Volcano Island, kasi pwede pong magkaroon ng phreatic or phreatomagmatic eruption. Even at alert level 0, bawal talaga pumunta doon kasi po anytime pwedeng magkaroon ng phreatic or phreatomagmatic eruption. Well, on that note, maraming salamat po, Dr. Teresito Bacolcol, ang Director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLS. Thank you po, sir.